This is one of the questions raised by the International Anti-Money Laundering Task Force na kailangan na pag-aralan na mabuti. Lumalabas po dito sa impeachment trial na ito yung mga weaknesses po or loopholes sa sari-saring batas. Ito pong batas sa SALN, itong batas sa AMLAC. Matapos po itong lahat na ito, balak po ba ng Kongreso na aktuhan itong mga nakita niyong mga weakness sa mga batas? Definitely. Definitely, pagkatapos nito, balik kami sa aming normal na buhay dun sa Kongreso. And definitely itong mga batas na to ay pagtutunan ng pansin ito. Lalo na kami sa Committee on Justice. Lalo na yung usapin tungkol sa foreign currency deposit law na matagal nang pinag-aaralan ngayon na dahil nga merong pananaw ng iba na dahil may bank secrecy sa dollar deposits, no, hindi dapat doon nila nilalagay. hindi dapat ganun yung sitwasyon na yun. Tingin ko una-una nang amenda namin yun. So sa tingin niyo ba, ang susunod na maging tanong namin ay matatapos ba ito by end of May? Or before June 7? Definitely before June 7. Before June 7. Ako naniniwala ko, definitely. End of May, malaking possibility. Pero kasi, hindi natin alam baka patawagin yung AMLAC. Ilang araw rin yon. Baka, hindi ko alam kung sino pang gusto nilang witnesses. Si Chief Justice, tingin ko, 2 araw na at least. Tatlo, di ba? 3 araw or 1 linggo. But definitely, on or before June 7 matatapos ito. Sa tingin niyo po ba, Congressman Erin, itong testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales is enough to really solidify the $10 million account? So kinakailangan pa rin itong yung mga nagdemanda, nag-file ng complaint before the Ombudsman? Well, hindi na kailangan yung mga nagdemanda. Kagaya na sinabi ni Ombudsman Morales kahapon, wala naman sa reklamo nila yon. So I think their testimonies can be can be left out already and should not anymore be taken. Ang nakikita ko nga dito ay yung usapin nga tungkol sa kung kailan talaga uupo ang ating punong maestrado. At ito yung masasabi po natin makakasagot sa maraming katanungan. Umaasa kami sa pangako po ng depensa na ihaharap nila ito dahil kung hindi po nila ihaharap si punong maestrado parang they will lose by default, no, in this situation. So of course para sa taong bayan, they would still want to hear an explanation how and why this happened. Congressman Tupas, ano pong klaseng paghahanda ang ginagawa ng prosekusyon para sa nakatakdangang pag-upo sana sa witness stand ng Chief Justice? Matagal na kami naghahanda dyan. Nung umpisa pa lang nung after nung pag-rest namin ng aming presentation, February 28 yun. Naghanda na kami kasi baka unahin na si Chief Justice. Ang analysis namin mukhang wala naman sa ibang witnesses talaga na relevant, except for the Chief Justice and probably si Mrs. Corona dun sa Basagidote aspect. Pero irrelevant rin kasi yung Basagidote para sa amin. So matagal na kami naghahanda at handa kami dito. Kayo po ba ang magka-cross-examine kay Chief Justice? Pinag-uusapan namin, pwedeng ako, pwedeng si Deputy Chief Prosecutor Rudy Fariñas, pwedeng si Attorney Mario Bautista, pwedeng si Attorney Art Lim. So anyone can do it. And in this aspect, sir, ang expect natin today ay talagang si Ombudsman lang ang lalabas. O hindi, dahil nga nasabi ni Congressman na mukhang hindi napapa-testify si Rizzo Antiveros at si Harvey K. Depende sa impeachment court, pero sa tingin ko they have nothing to add really Kaya wala na baka, depende sa defense kasi baka ipilit rin nila. Kung ipilit nila, wala kami magagawa. Kasi sa kanila yung presentation pero kasi ngayon, nasa witness stand pa rin si Ombudsman continuation. I don't think matatapos. I don't think matatapos ka agad ito kasi ang senator judges will ask questions. Tingin ko buong araw si Ombudsman yan. Okay, pinag-uusapan po natin yung June 7 deadline, which is also yung date kung before mag-break itong Kongreso. Kayo po ay pinuno ng House Committee on Justice. Si Congressman Erin Tanyada ay Deputy House Speaker. Ano po yung, nandito po kayo araw-araw, naaantala po ba yung mga gawain nyo dito sa Senado dahil sa impeachment trial na ito?
Sige po, kayo pong pareho. Well, ako, meron akong mga binabantayan ng panukalang batas, no? At kung alam ko set for agenda sa isang committee, nag-excuse po muna ako dito sa duties ko sa tagapagsalita para mapag-usapan at i-approve sa isang committee. For example, itong freedom of information, it is set to be calendared at sa committee level and for approval, hopefully within, if not this week, next week. So when that happens, since I'm the principal author, I have to be there. Ako naman, hindi ako pwede mag-excuse dito. Araw-araw, talagang full-time job ito. Very historic, first time sa atin nangyari ito, napaka-importante sa ating bayan. So talagang naapektuhan talaga yung legislative work. No? Pero kung meron naman kasi importante tulad ng mga syntaxes, na yung syntaxes ng pinapasa sa Kongreso, yun yung impeachment trend sa iba doon, ay pumupunta rin ako doon. Yung constituency naman, yun naman hindi ko naman napapabayaan. Talagang tuloy pa rin. So lahat ng mga distrito ay patuloy pa rin yung pag-organisa, pagtanong at pagpanukala para sa inyong mga kanya-kanyang mga lugar. Yes. Alright, maraming salamat po Congressman Tupas and Congressman Tañada. Maya-maya ay Gio, makakasama natin naman ang isa sa mga tagapagsalita ng depensa. At sabi nga ng prosekusyon na handa sila dito sa nakatakdang pagtestigo ng Chief Justice dahil nila Gio, ang punong maestrado lang mismo ang maaaring sumagot nito mga katanungan lalo na dito sa mga lumabas sa paglilitis kahapon. Yung maganda dito, parang ngayon na papasok na ang defense, marami ng clarifications na magagawa. At dito po sa labas ng Senado, makita natin na isang posible pang testigo ukol dito sa dollar account si Chief Justice, si Risa Ontiveros po, dating kongresista ng Akbayan, na nag-file din ng isang complaint or isang invite para mag-imbestiga ang ombudsman ukol sa dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Hopefully, Gio, ay today maririnig natin ang kanyang testimonya, pero sabi nga ng dalawang taga-prosekusyon ay mukhang mahaba pa itong magiging testimony ni Ombudsman Morales dahil marami pang magiging katanungan ng mga senator judges. Samantala, kasama po natin si Attorney Karen Jimeno para naman sa depensa at si Attorney Trixie Angeles, IBP spokesperson. Magandang hapon sa inyong dalawa. Ay, magandang hapon. Okay, tanungin muna natin si Attorney Karen. Maraming questions for the defense. Kahapon po ay medyo marami ang nagulat dito sa mga figures na lumabas patungkol dito sa dollar accounts ni Chief Justice Corona. At inaasahan po ba ng depensa na maaring mailabas itong mga datos na ito mula sa investigasyon ng AMLA? Well, yung sa amin, hindi kami nagulat na meron siya mga dalang documents o na naging ganito yung pahayag niya na may kinalaman nga sa $10 million. Actually, buti nga merong basihan. Kundi mas nakakagulat na sinama yan sa notice to explain, tapos sasabihin niya na wala, ginawa lang namin yung figure na yan. Maganda nga may nakita tayong mga halaga at pinapakita na meron naman naging basihan. Ang tanong na lang dyan, how do we proceed from here? Ang gusto namin kilatisin ay valid ba yung dokumento? How did they gather this? Accurate ba to? Verified ba yung mga pangalan na nakalagay dyan sa account? Because when we went back naman to Chief Justice Corona, ang sinabi niya na naging statement niya rin kagabi ay web of lies o hindi daw totoo itong mga to. So, magandang tingnan natin sino ba nagsabi ng totoo. Tingnan natin at syempre, ang maganda dito, nakikilatis at least itong documents, pati yung testigo, in court. Hindi katulad dati na nagiging propaganda nasa labas ng impeachment court yung mga sinasabi, yung usapan, hindi mo naman matignan yung documents, hindi mo alam yung basihan. At least ngayon, naaaral na natin. And then after that, at least pag pinaupo sa witness natin itong si Chief Justice Corona, masasagot niya yan na maayos. So, nag-usap po kayo, nagpulong po kayo kasama ang Chief Justice kagabi? Oo. Tsaka, syempre, kailangan naman din magtrabaho ng defense team with the Chief Justice. So, flat out po dininay niya na kanya itong mga amounts na ito na inilabas kahapon? Yun yung sinabi niya at yun nga yung sinasabi niya rin, mga accounts hindi niya alam sa kinuha, pati yung mga numbers at yung mga figures. So, yun nga yung kailangan tignan dito. Ano ba yung basis para masagot naman na maayos? Because
ang hirap-hirap din para sa akusado, lalo na yung posisyon niya dati na sinasabi na patunayan mo nga wala kang $10 million na kung ikaw naman yung binibintang na wala kang ganun, paano mo nga papatunayan? Hindi mo man na alam yung basihan, hindi mo alam yung sinasagot mo. So, para sa amin, maigi na to. Ang hindi lang, syempre, inaasahan dyan would be the manner of presentation na hindi nakalagay na ito yung account, ito yung balance. Ito yung account, ito yung balance na up to now nag-i-exist, kaya lahat to iyo, kaya umabot ng $10 million. Ang nakikita kasi kahapon din, transactional. So, in the first place, sinasabi niya, hindi kanya yung mga accounts. Pangalawa, transactional, so how do we even total it? And that's one thing that I think is very important habang tumutuloy yung pagtestigo dito ni Ombudsman para mapaliwanag din. Tanong natin kay Attorney Trixie. Attorney Trixie, nabasa niyo po yung AMLAC report. At yes. siguro, malaking katanungan na, is it possible for one person to handle 80 plus accounts? It would be possible kung merong fund manager. So each bank, you can invest your money with the bank. The bank will move your money from one account to another. Let's say for money market purposes, mas mataas ang interests dito. So what the depositor does is to turn over an entire amount to a fund manager, and then the fund manager will move them from different accounts to get the best interest, to get the best growth for the money. So this will be something like an investment account. So that's possible if you create several accounts and then you several different kinds of accounts. So merong money market na ang maturity is at a later date, and then you can have staggered maturity date.